Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. JMRC 3, Quarter 4, Week 6. Pagkikiisa sa pamayanan sa pagpapanatili ng malinis na hangin. Para sa unang araw. Tayo ay magkakaroon ng breathing exercise o ehersisyo sa paghinga. Kapag sinabi kong breathe in, tayo ay hihinga ng malalim. Kapag naman sinabi kong breathe out, ilalabas natin ang hangin. Malinaw ba? Handa na ba ang lahat? Malinis at hangin. Ano ang pagkakaunawa ninyo sa mga salitang malinis at hangin? Paano o kailan nyo nasasabi na ang isang bagay ay maituturing na malinis? Magbigay ng halimbawa kung kailan ninyo nararamdaman ang hangin. Ngayong araw ay pag-uusapan natin at kikilalanin ang tungkulin ng bawat mamamayan sa pagpapanatili ng kalinisan ng hangin. Magbigay ng mga halimbawa ng mga gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Hindi pagsusunog ng basura, pagtatanim ng halaman, hindi pagputol ng puno, hindi paninigarilyo, paglilinis ng kapaligiran. Malinis na hangin. Nanonood si Nathan ng cartoons sa telebisyon. Sa kalagitnaan ng kanyang panonood, may ipinakitang patalastas na nakakuha ng kanyang atensyon kaya pinakinggan niya itong mabuti. 10 taon na ang nakalipas. Ayon sa patalastas, mas marumi na ang hangin sa panahon ngayon kaysa noong nakalipas na 10 taon. Dahil dito, mas marami ang nagkakasakit dahil sa maruming hangin. Para maiwasan ito, kailangang magtulong-tulong ang lahat upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Nagbigay ang patalastas ng mga bagay na maaari gawin para panatilihin ang kalinisan ng hangin. Ilan dito ay ang hindi pagsusunog ng basura, pagtatanim ng halaman, hindi pagputol ng puno, hindi paninigarilyo, paglilinis ng kapaligiran. Natuwa si Nathan sa kanyang mga natutuhan. Madali lang palang panatilihin ang kalinisan ng hangin, sabi niya sa sarili. Inisip niya na ibabahagi niya ang kanyang mga natutuhan sa kanyang pamilya at mga kaibigan kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ano ang mga bagay na maaaring gawin na natutuhan ni Nathan upang mapanatili ang kalinisan ng hangin? Ano pa, bukod sa mga ito, ang karagdagang maaaring gawin ni Nathan upang mapanatili ang kalinisan ng hangin? Maglalaro tayo ngayon. Ang pamagat ng ating laro ay, Kaya Ko Yan. Simple lamang ang gagawin. Magtatanong kung kaya ba ninyo gawin ang isang gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Kung sa palagay nyo ay kaya nyong gawin ang gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin, itaas nyo ang inyong kamay at sabihin, Kaya ko yan. Kung hindi nyo naman kaya ang gawain, ayos lang yan. Manatiling nakaupo at makinig ng mabuti sa susunod na gawain. Malinaw ba? Ngayon, simulan na natin ang laro. Kaya ba ninyong sabihin sa kinauukulan kung may mga sasakyang nagbubugan ng itim na usok? Gumamit ng mga produktong hindi masama sa hangin. Maglinis ng kapaligiran. Magsumbong sa kinauukulan kung may nasusunog na basura. Magpunas ng basa para maiwasan ang halumigmig. Magwalis ng basura. Magpunas ng alikabok. Umiwas sa paggamit ng kandila o katol. Sabihin sa nakatatanda kung may naninigarilyo sa pampublikong lugar. Maglista ng mga gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na iyong ginagawa o nagagawa. Anong gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na kayang gawin ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon?
Sinisira ng iyong kaklase ang mga halaman sa hardin ng inyong eskwelahan. Naninigarilyo ang iyong tatay. Nagsindi ng katol ang iyong nanay bago matulog. Basang-basa ang basahan sa labas ng inyong banyo. Nagsusunog ng basura ang inyong kapitbahay. Narito ang mga susing sagot. Bakit sa inyong palagay ay mahalagang panatilihing malinis ang hangin? Narito ang halimbawang sagot. Mahalagang panatilihing malinis ang hangin sapagkat ang pagkakaroon ng malinis na hangin ay isang mahalagang aspeto ng buhay. Sa isang papel, sumulat ng isang gawain o aktibidad na ipinapangako mong palaging gagawin upang makatulong na panatilihing malinis ang hangin. Narito ang halimbawang sagot. Ipinapangako kong magtatanim ng mga puno at halaman upang makatulong na panatilihing malinis ang hangin. Para sa ikalawang araw. Ngayong araw ay muli natin sisimulan ng ating klase sa isang breathing exercise o ehersisyo sa paghinga. Kapag sinabi kong breathe in, tayo ay hihinga ng malalim. Kapag naman sinabi kong breathe out, ilalabas natin ang hangin. Kung sa palagay nyo na ang aking babanggitin ay isang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng hangin, bigyan nyo ako ng thumbs up. Kung hindi naman ay iiling ninyo ang inyong ulo. Hindi pagsusunog ng basura. Pagtatanim ng halaman. Hindi pagputol ng puno. Hindi paninigarilyo. Paglilinis ng kapaligiran. Sa ginawa nating breathing exercise kanina, sa palagay ninyo, ano kaya ang kahalagahan o papel na ginagampanan ng malinis na hangin para maging matagumpay ang ating aktibidad? Ngayong araw ay pag-uusapan natin at iisa-isahin ang mga paraan ng pakikiisa sa pamayanan upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Ano ang mga halimbawa ng mga gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na kanilang ginagawa? Pagwawalis ng basura, pagpupunas ng alikabok sa bahay, pagtatanim ng halaman, hindi paggamit ng katol o kandila, pag-aaral ng mga paraan para mapanatiling malinis ang hangin. Madali lamang panatilihing malinis ang hangin. Nagpunta si Nathan kasama ang kanyang pinsan sa palaruan. Doon ay nakita nila ang kanilang mga kaibigan. Nilapitan nila ang mga ito upang makipagkwentuhan. Alam nyo ba, may napanood akong patalastas kahapon. Ang dami kong natutuhan tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan ng hangin. Bunga ni Nathan. Talaga ba? Ano mga natutuhan mo? Tanong ng isa niyang kaibigan. Marami, masayang sambit ni Nathan. Sabi sa patalastas, para mapanatiling malinis ang hangin, kailangan na magtanim ng halaman. Huwag magsunog ng basura, huwag magputol ng puno, huwag maninigarilyo at maglinis sa kapaligiran. Saad ni Nathan. Wow, kayang-kaya nating gawin yon, turan ng kanyang kaibigan. May idadagdag pa ako riyan, singit ng pinsan ni Nathan na si Manoa. Sa bahay namin, may mga ginagawa kami para mapanatiling malinis ang hangin, gaya ng pagpupunas ng alikabok sa bahay, wastong pagtatapon ng basura at hindi paggamit ng katol o kandila. Saad niya, nag-aaral din kami ng mga paraan para mapanatiling malinis ang hangin sa klase. Ang galing, sambit ng mga kaibigan ni Nathan. Gagawin nga rin namin ang mga iyan, saad nila. Sige, gawin natin ang mga iyan pag uwi natin mamaya. Pero maglaro muna tayo ngayon, tugon ni Nathan. At masayang naglaro ng habulan ang magkakaibigan. Ano ang mga bagay na maaaring gawin ni Nathan at ng kanyang mga kaibigan upang mapanatiling malinis ang hangin? Ano pa sa palagay nyo ang maaaring idagdag sa mga gawaing ito? Markahan ng check kapag ginagawa mo ang gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Markahan ng X naman kapag hindi mo ginagawa ang gawain
upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Mga gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Magtanim ng puno o halaman. Sabihin sa kinauukulan kung may mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Gumamit ng mga produktong hindi masama sa hangin. Maglinis ng kapaligiran. Mag-aral ng mga paraan para mapanatiling malinis ang hangin, hindi paggamit ng gas o LPG sa pagluluto. Magwalis ng basura. Magpunas ng alikabok. Sabihin sa nakatatanda kung may naninigarilyo sa pampublikong lugar. Isampay ang mga basang-basahan. Punan ang patlang ng gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na iyong nais na gampanan kasama ang kasapi ng iyong pamilya. Ibahagi sa klase kung bakit nais mong gawin ang gawain kapag natawag ng guro ang iyong pangalan. Nais kong patlang kasama ang aking mga magulang. Nais kong patlang kasama ang aking mga kapatid. Nais kong patlang kasama ang aking lolo o lola. Ika-4, kasama ang aking tito o tita. At ika-5, kasama ang aking pinsan. Anong gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na kayang gawin ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon na magpapakita ng pagkikiisa sa pagpapanatili ng kalinisan ng hangin bilang bahagi ng pamayanan? Nawalan ng kuryente at naghahanap ang iyong magulang ng maaaring gamitin para pagmulan ng liwanag. Nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran ang iyong lola. Nagtatanim ng halaman ang iyong tatay. Maitim ang usok na ibinubuga ng tambutso ng inyong motorsiklo. Naglalaro ng kandila ang inyong kapatid. Narito ang mga susing sagot. Sa mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng hangin na natutuhan mo ngayong araw, ano pa ang hindi mo kayang isagawa? Bakit sa iyong palagay ay hindi mo pa ito kayang isagawa? Narito ang halimbawa ng sagot. Kung mayroong gawain o aktibidad na nakatutulong na panatilihing malinis ang hangin, ang maaari mong ituro sa nakababata mong kapatid o kalaro, ano ito? Narito ang halimbawa ng sagot. Para sa ikatlong araw. Kung sa palagay nyo na ang aking babanggitin ay isang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng hangin na inyong ginagawa, itaas nyo ang inyong kamay. Kung hindi naman, ay iiling ninyo ang inyong ulo. Pagwawalis ng basura. Pagpupunas ng alikabok sa bahay. Pagtatanim ng puno o halaman. Hindi paggamit ng katol o kandila. Pag-aaral ng mga paraan para mapanatiling malinis ang hangin. Sabihin sa kinauukulan kung may mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Gumamit ng mga produktong hindi masama sa hangin. Sabihin sa nakatatanda kung may naninigarilyo sa pampublikong lugar. Para sa mga gawaing ating tinalakay kahapon, pag-usapan natin at unawain kung bakit sa ating palagay ay nakatutulong sila sa pagpapanatili ng kalinisan ng hangin. Pagwawalis ng basura, pagpupunas ng alikabok sa bahay, pagtatanim ng puno o halaman, hindi paggamit ng katol o kandila. Pag-aaral ng mga paraan para mapanatiling malinis ang hangin, sabihin sa kinauukulan kung may mga sasakyang nagbubuka ng maitim na usok. Gumamit ng mga produktong hindi masama sa hangin. Mag-aral ng mga paraan para mapanatiling malinis ang hangin. Sabihin sa nakatatanda kung may naninigarilyo sa pampublikong lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin at iisa-isahin ang mga paraan ng pagkikiisa sa pamayanan upang mapanatili ang kalinisan ng hangin.
Ano ang mga halimbawa ng mga gawain na inyong ginagawa sa pamayanan na nagpapanatili ng kalinisan ng hangin? Paggamit ng mga produkto na hindi nakarurumi sa hangin, pagpupunas ng mga basa upang hindi pagmulan ng halumigmig o moisture, pag-aalaga ng mga puno at halaman, pagsumbong sa kinauukulan kung may naninigarilyo sa pampublikong lugar, pagsasabi sa kinauukulan kung may mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Kaya kong panatilihing malinis ang hangin. Nang araw na iyon, tumulong si Nathan sa general cleaning ng kanyang pamilya. Nagpunas siya ng mga alikabok sa mga gamit sa bahay at nagwalis ng mga tuyong dahon sa bakuran. Itinapon niya ang mga basura sa basurahan. Tinulungan niya rin ang kanyang tatay sa pagwawalis sa kalsada sa tapat ng kanilang bahay. Inalalayan niya sa pagtatanim ng halaman ang kanyang nanay. Isinampay nilang magkakapatid ang mga basang-basahan na ginamit sa paglalampaso upang matuyo ito at hindi pagmulan ng halumigmig. Pagkatapos ng mga gawain ay sama-samang nagmerienda ang pamilya. Habang nagmimerienda, nagkwento si Nathan tungkol sa naging pag-uusap nilang magkakaibigan sa palaruan kahapon. Masaya siya dahil nagawa niya ang ilang mga bagay na napag-usapan nila tungkol sa pagpapanatiling malinis ng hangin. May mga maaari ka pa bang gawin, apo? Saad ng lolo ni Nathan. Ano pa po, lolo? Tanong niya. Maaari mong iwasan ang paggamit ng mga produkto na nakarurumi sa hangin. Pwede ka rin magsumbong sa kinauukulan kung may naninigarilyo sa pampublikong lugar. Maaari mo ring sabihin sa kinauukulan kung may mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. Sagot ng lolo ni Nathan. Natuwa si Nathan sa mga bago na naman niyang natutuhan. Tatandaan ko po at gagawin ng mga ito, lolo. Maraming salamat po. Masaya niyang sambit at nagpatuloy siya sa pagkain ng kanyang merienda. Ano ang mga bagay na inyong ginagawa upang mapanatiling malinis ang hangin? Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Punan ang bawat patlang ng gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Sundan ang halimbawa. Huwag mahihiyang humingi ng tulong sa guro kung hindi alam ang gagawin. Subukan natin ang halimbawa. Halimbawa, si tatay ay naninigarilyo. Ako ay patlang. Ano ang maaaring ilagay sa patlang na gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na nagpapakita ng pagkikiisa sa pamamayanan sa pagpapanatili ng kalinisan ng hangin? Si tatay ay naninigarilyo. Ako ay magsasabi kay tatay na itigil na ang paninigarilyo. Si lolo ay nagsusunog ng mga tuyong dahon sa bakuran. Ako ay patlang. Si nanay ay nagluluto gamit ang kahoy. Maitim ang usok ng tricycle na aking sinakyan papasok sa eskwelahan. Naiwang basa ang mga damit sa labahan. Binubunot ng aking kalaro ang mga tanim na halaman sa palaruan. Punan ang unang patlang sa pangungusap ng kasapi ng pamilya at ang ikalawang patlang na gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na ginagawa ng kasapi ng pamilya na iyong isinulat sa unang patlang. Punan ang ikatlong patlang sa pangungusap ng gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na ipinapangako mo na iyong gagawin mamaya pagkatapos ng gawain hanggang kinabukasan bago sumapit ang asignatura sa GMRC. Siguraduhin ang ilalagay ninyong gawain ay kaya niyong tuparin. Gawin mo ang naipangako mong gawain at ibahagi ang iyong karanasan sa klase kinabukasan. Halimbawa, habang si patlang ay patlang, ako ay patlang. Maaaring sagot, habang si nanay ay naglilinis ng bahay, ako ay magpupunas ng mga alikabok mula sa mga gamit. Anong gawain na upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na kayang gawin ng isang batang tulad mo
ang makatutugon sa bawat sitwasyon na magpapakita ng aktibong pag-aambag sa pamayanan upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Narito ang mga halimbawa. Naglunsad ang pamayanan ng mga gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Maalikabok ang kalsada sa tapat ng inyong bahay. Naputol ang mga puno sa inyong bakuran dahil sa lakas ng hangin dala ng bagyo. Nabasa ang mga nakasampay ninyong damit dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Gumagamit ang iyong kamag-anak ng produkto na masama sa hangin. Narito ang mga susing sagot. Sa isang papel, sumulat ng isang gawain o aktibidad na hindi mo malayang magagawa kung walang malinis na hangin. Halimbawang kasagutan, makapaglaro kasama ang mga kaibigan, lumabas at mamasyal kasama ang pamilya. Anong gawain sa inyong pamayanan ang sa iyong palagay ay hindi nakatutulong na panatilihing malinis ang hangin? Ipaliwanag kung bakit ang gawaing natukoy ay hindi nakatutulong sa na panatilihing malinis ang hangin. Narito ang mga halimbawa ng sagot. Para sa ika-4 na araw. Magbigay ng mga halimbawa ng mga pamamaraan ng pagpapanatili ng kalinisan ng hangin. Pagwawalis ng basura, pagpupunas ng alikabok sa bahay, pagtatanim ng puno o halaman, hindi paggamit ng katol o kandila. Pag-aaral ng mga paraan para mapanatiling malinis ang hangin, sabihin sa kinauukulan kung may mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok, gumamit ng mga produktong hindi masama sa hangin. Mag-aral ng mga paraan para mapanatiling malinis ang hangin, sabihin sa nakatatanda kung may naninigarilyo sa pampublikong lugar. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano isinasakilos ang mga paraan ng pagkikiisa sa pamayanan upang mapanatili ang kalinisan ng hangin. Ano ang kanilang pagkakaintindi sa salitang pagmamalasakit? Pag-aalala, pagtulong, pagkikipagkapwa, pag-aambag, pagmamahal. Malasakit sa kalinisan ng hangin. Araw ng eskwela, may gawain sina Nathan sa loob ng klase. Tayo ngayon ay magkakaroon ng bahaginan. Saad ng guro, ibabahagi natin kung paano natin naipakita ang pagiging mapagmalasakit sa hangin noong mga nakalipas na araw. Malinaw ba sa lahat? Tanong ng guro. Opo, sagot ng klase. Sino ang gustong mauna sa pagbabahagi? Muling tanong ng guro. Maraming nagtaas ng kamay sa klase. Nathan, ikaw na ang mauna. Saad ng guro. Tumayo si Nathan at nagpunta sa harapan. Noong mga nakaraang araw, nagpunas po ako ng alikabok mula sa mga gamit naming sa bahay. Tumulong rin po ako sa pagtatanim ng halaman. Nagwalis po ako sa loob ng bakuran at kalsada sa tapat ng aming bahay. Naglampaso po ako ng sahig at isinampay ang ginamit na basahan upang matuyo at di pagmulan ng halumigmig. Itinapon ko rin po ang mga nawalis na kalat sa basurahan upang hindi ito sunugin. Tayo ngayon ay magkakaroon ng pagbabahaginan. Naaalala ba ninyo ang inyong mga ipinangakong gagawin kahapon? Nagawa nyo ba ang mga ito? Makinig tayong lahat sa mga nais magbahagi. Sino ang gustong mauna? Ano ang nararamdaman mo habang ginagawa ang mga gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin? Ano ang reaksyon ng kasapi ng iyong pamilya sa iyong ginawa? Ano ang natutunan mo sa iyong karanasan? Bakit mahalaga ang pagmamalasakit sa pamamagitan ng mga gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin?
Paano mo higit na maipapakita ang pagmamalasakit sa pamamagitan ng mga gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin sa mga susunod na araw? Anong gawain upang mapanatili ang kalinisan ng hangin na kayang gawin ng isang batang tulad mo ang makatutugon sa bawat sitwasyon na magpapakita ng pagmamalasakit sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain sa pamayanan na magpapanatili ng kalinisan ng hangin? Maaaring gawin ito ng pasulat o pasalita. Nag-iihaw ang inyong pamilya gamit ang kahoy at uling. Naglunsad ng tree planting activity ang inyong pamayanan. Gumagamit ng gasera ang iyong pamilya para makatipid sa kuryente. Marami kayong kapitbahay na mahilig magsunog ng basura. Ginagawang laro ng iyong mga kaibigan ang pagbunot ng mga bulaklak at halaman sa palaruan. Sa iyong palagay, ano ang kaugnayan ng pagkikiisa at pagkikilahok sa pagpapanatili ng kalinisan ng hangin at pagpapakita ng pagmamalasakit? Narito ang mga halimbawa ng sagot. Bilang isang mag-aaral at miyembro ng pamayanan, ano ang maaari mong gawin upang makatulong na panatilihin ang malinis na hangin? Narito ang halimbawa ng sagot.